Eventually, over the course of the day, nakumpirma na magre-resign nga si Babe Singson. At eto na nga. Ito lang yung balita dyan. No? Panoorin natin yung balita. Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Unang ibinalita ng dating kongresista na si Jing Paras sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel ang pagbibitiw ni Singson. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Nagbitiw na raw sa kanyang pwesto sa Independent Commission on Infrastructure si Rogelio Babes Singson. Ayon kay Jacinto Paras na Presidential Advisor for Political Affairs ni FPRRD. I bumped into Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. That's what he told me. He told me in front of a former congressman. We bumped into a restaurant in Rockwell. So, pati si Babe Singson does not warrant the ICI. Ayan. Siya yung nag-out. Ito si Paras. Si Jing Paras. Oo. Mga babayan, kaya niya nabanggit ito sa interview nung kay Karen Jimeno. Kaya niya nabanggit yan kasi itong si Jing Paras, apparently, isa pala siya sa mga gustong magpabagsak sa ICI. Oo. Isa siya sa mga nag-file ng kaso sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional yung ICI. So, para ma-justify niya yung kanyang posisyon, para masabi niya na, tama yung gusto kong mangyari. Tama na dapat tanggalin na yung ICI. Ginawa niya ngayon example itong si Babe Singson. Nilaglag niya si Babe Singson or in-out niya si Babe Singson. Ang sabi niya, maski nga si Babe Singson gusto umalis ganyan kapangit yung ICI, ganun. And obvious naman kasi ano sabi ni Karen Jimeno? Si Rogelio Babes Singson. Ayon kay Jacinto Paras na Presidential Advisor for Political Affairs ni FPRRD. Ano daw? Presidential Advisor for Political Affairs nino? Ulit, ano ulit? Presidential Advisor for Political Affairs nino? Na Presidential Advisor for Political Affairs ni FPRRD. So what to expect from this guy, diba? What to expect from this guy? Oo. So, pwedeng totoo na sinabi niya na magre-resign siya. Sinabi ni Babe Singson na magre-resign talaga siya. Pwede naman Pwede naman totoo na nagkita sila sa Rockwell, nagkausap sila sandali, nabanggi siguro, kamusta? Kamusta ang ICI? Tapos siguro sinabi ni Babe Singson, aalis na nga ako Mag-resign na ako. Hindi na siya maganda para sa akin. Oo, ganon. Halimbawa lang naman. Kung malisyoso ka, tulad nito ni Jing Paras. Kung malisyoso ka, isipin mo, hindi raw maganda yung ICI. Kasi ang sabi ni Babe Singson, hindi na siya maganda para sa akin. Mga babayan, ang dami-daming pwedeng ibig sabihin nun. Diba? Pwede na hindi na okay sa akin yung schedule Oo. Diba? Pwede naman yun Pwedeng hindi na kasi okay sa akin yung schedule or nahihirapan na ako doon sa trabaho kasi ang daming legal work na kailangan gawin. Pero sa interpretasyon ni Jing Paras, rightly or wrongly, ibig sabihin nun, pangit ang ICI at dapat nang tanggalin. Diba? Yun yung problema sa manok. Pag may kausap ka na Duterte loyalist or Duterte supporter, kailangan you take their words with a grain of salt. Kasi, ibig sabihin lang naman nung with a grain of salt, ibig sabihin, pakinggan mo, pero wag mong kaagatin agad. Wag mong kaagatin agad-agad. Kasi,
Kasi mga kababayan, lahat ng sabihin, kahit sinong Duterte supporter, lahat ng sabihin nila may bahid. May bahid ng kasinungalingan. Normal sa kanila yun eh. Normal sa kanila yung nagsisinungaling, mga kababayan. So, you have to take it with a grain of salt. Tika mo lang, intindihin mo, tapos, wag agad-agad susong naman. So, malamang sa malamang, ang tumama lang dito sa sinabi ni Jing Paras, mag-resign siya. Mag-resign nga si Babe Singson. Kasi mga babayan, after nitong statement ni Jing Paras, nagsalita si Babe Singson. Oh, well, actually, di siya nagsalita. Nagpadala siya ng mensahe sa bilyonaryo. I bumped into resignation. Told me, warrant the... Sinabi ng former sa kanyang text message sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ng former DPWH Secretary na winding up na siya dahil mga lawyers na aniya ang kailangan ng komisyon. Tapos na kasi yung trabaho niya. Hindi na siya kailangan doon. Naramdaman niya siguro na wait lang, teka, parang hindi na ako kailangan dito ah. Kasi nga naman mga kababayan, I think nasa stage na kaya nandiyan si Babe Singson kasi kailangan yung kanyang expertise doon sa pag-iintindi ng sistema ng DPWH. Yun lang naman. You can only go so far with that. Pag naikwento mo na yung sistema ng DPWH at naintindihan na ng mga abogado kausap mo, tulad yan, may kausap ka pa na retired na justice. May kausap pa retired na justice ng Supreme Court. Pag naintindihan niya yun, hindi ka na kailangan talaga. So baka yung with all due respect kay Babe Singson, actually, he is one of the ones that I respect. Ito si Babe Singson. Kasi nabutan ko yung panahon na siya yung DPWH secretary. Medyo maayos nung panahon na yun. Medyo lang. Not totally, pero maayos. Medyo maayos, oo. So yun. Okay na kasi, tapos na eh. Paano pag gagawin niya? Di ba? Pag naikwento mo na lahat, yung buong proseso, wala ka nang gagawin dun. Nganga ka na lang. Ang kailangan mo, investigador. Sigurado. Kasi yan yung mga ngalap ng mga ebidensya. Si investigador. Kailangan mo abogado. Si abogado naman, titignan yung ebidensya, titignan kung paano ka makakapaghabla. So, actually, hindi pa tapos ang trabaho ng ICI. Pero yung trabaho ni Babe Singson, patapos na. Kaya nga sabi niya, sinabi ko winding up na ako dahil mga lawyers na ang kailangan nila. From the horse's mouth na yan, mga kababayan. Ha? From the horse's mouth. Pero tingnan nyo ang reaksyon ng ibang mga tao. And I think ako personally, ito ang reaksyon ng mga taong gustong lagyan ng mali siya. Bakit kaya umalis si Babe Singson? Wala, isipan no? Diyan lang kayo, ha? Okay, pakikuha Sandali yung lang, ha? script. Sige. Hindi, meron lang akong titingnan. Sige, tingnan mo na ngayon. Okay, Ang sandali. sabi kasi nila, officially, kasi ang sabi niya kay Congressman Jing Paras, yan ay dahil sa... Ayaw na niya. Hindi, ICI? hindi ganon. Parang, I've done my thing, now it's time for the lawyers to take over. Okay. Pero naniniwala ka ba doon? Hindi ako naniniwala. Oo, hindi ka naniniwala. oo. Because ano ang theory mo? Kasi matagal na rin na intriga na nag-threaten to resign na rin eh. Really? Si former Secretary Singson sa Because? ICI. Dahil una, I think he's one of the people who wanted na ma-livestream ang ICI proceedings na matagal hindi ginawa na ICI and open it up for transparency. Tsaka napansin natin kanina, pwede ka palang tumanggi na i-live. Pwede pala yun. Kaya na-defeat yung purpose. Defeated ang purpose. O ano naman yung nandyan sa cellphone mo? Ang sabi ni Daya mo, Congressman... may kodigo ka ha. Hindi kasi kakabasa ko lang. Sabi ni Congressman Erice, ICI is now dead.
Yun. Okay. It has Okay, no now, credibility, ICI, especially ngayon, bago ang naratibo ng palasyo. Tapos sinabi niya, cover-up will require a series of cover-ups until it explodes right in their faces. Hala. Sabi Yan niya, I din. was not surprised. Sabi niya, referring to Sing-Son's decision. And we exchanged texts. Ibig mo Meron pa- sabihin, madami pa eh. Ibig mo sabihin, hindi totoo yung sinabi ni nung parang pinakapinuno ng ICI na dahil tumatanda Si na, Justice. Dahil sa- tumatanda na si Babe Taken out na raw ang stress sa kanyang aging body. Right. Baka right. naman masolusyonan pa ng anti-aging. Vitamins? Turuan mo nga. Vitamins, stem cell lang yan. O, may panahon pa. Pwede Mahal pa nga bumalik. lang, pero hindi, tama rin naman yung sinabi ni former Congressman Jing Paras. Parang walang pagkukunan ng budget. Di ba parang it's unlawful yung nangyari na binuo yan, supposedly independent, walang allotted budget, budget. and then not really entirely independent. Because Why? Because, Because it they came rely- from the executive. Right, And yeah, that's- they serve at the pleasure of. Hindi, tsaka another thing there, Wait. Sabi ni Corina, illegal daw yung budget. No. That is what the contingency funds of the president is for. Para dyan ang contingency funds. Mga kababayan, ulitin natin ha. Review lang, review. Kasi dito sa sinabi ni Corina Sanchez, parang merong implication ng malversation of public funds. Walang line item sa budget, hindi nakasulat sa budget, pero pinondohan. Ganun eh. Parang ganun yung sinasabi ni ni Corina Sanchez. Actually, ano pa sabi niya? Unlawful. It's unlawful. Unlawful daw. Oo. Corina Sanchez, FYI lang. Meron kasi tayong tinatawag na contingency funds. At nakasulat doon sa contingency funds, kung titingnan mo yung General Appropriations Act, under contingency funds ng Office of the President, mga kababayan, nakasulat doon na ang contingency funds are funds that are earmarked for new and urgent programs of the President. Diba? For new and urgent programs of the President. So mga kababayan, pag sinabi natin na ang Office of the pag sinabi natin unlawful ang pagbibigay ng budget sa ICI ng Office of the President, you're saying that the President committed malversation of public funds. Oo. Dahil gumamit siya ng budget na hindi naman nakalaan doon sa ICI, pero binadgetan. Not necessarily. Meron tayong tinatawag na contingency funds and it is irresponsible sa mga journalist na magsalita ng ganito, lalong-lalo na kung hindi naman lang naiintindihan yung ganong klaseng sistema. Dapat inalamunan niya kung unlawful talaga. Kasi mga kababayan, kahit ito hindi parte ng news at sila ay nag-share lamang ng kanilang opinion, because they are news anchors sila eh. Yung ordinaryong tao, yung taong katulad ko na yung mga taong hindi katulad natin na laging nakikinig ng balita, isipin, ay oo nga no, ba't nga niya ginamit doon? Unlawful nga. Diba? Alam nyo si PBBM ngayon, wala siyang kakampi. Maniwala kahit sa hindi. Wala siyang kakampi ngayon. Wag mo natin kalimutan yung mga dilaw at mga kakamping. Ang tinitiran nila, si Digong. Pero they're not supportive of the administration. Ulitin ko yung mga kakamping tsaka mga dilaw, mukhang kumakampi sa administration. Bakit? Dahil kasama sila sa pagtira kay Rodrigo Duterte.
But make no mistake, they're not allies. Mm-mm. They're not allies. Mukha lang. Kasi nga, iisa tayo lang tinitira, si Rodrigo Duterte. At yung Duterte family. Pero, when the opportunity comes, kapag nagkaroon ng pagkakataon, tulad ngayon, magsasalita ang mga katulad ni Egay Erice na walang kwenta ang mga ginagawa ng Pangulo. Mm-mm. Kasi alam nyo mga kababayan, ang mga dilaw at saka, I'm sorry, alam ko may mga kakamping tayo na nanood dito, kakamping tsaka mga dilaw. Pero let us face facts. Kaya lang tayo nagkakaroon ng parang seeming alliance. It's really because we have a common enemy, quote unquote. Di ba? The enemy of my enemy is my friend, di ba? Walang problema doon. Okay lang. Sa akin, naiintindihan ko yon, walang problema yon. Kaya nga, di ba, nakikita nyo dito sa channel ko, si Laila De Lima, sino pa ba? Si Laila De Lima, si Antonio Trillanes, etc., etc. So, yun. But in principle, mga kababayan, kasi their political ideology, yung kailang ideolohiyang pang-political, kasama ho dyan, yung pagiging anti-Marcos. Kasama ho dyan yung kanilang pagiging anti-Marcos. Lalo pag komunista ka. Diba? Lalo kapag yung mga CPP. Ayun, matik yun. Kahit sinong presidente, titirahin nun. Walang ano yun. Walang issue doon. Oo. Again, mga kababayan, I'm not hating right now. I'm not hating on the kakamping and the dilawans. Nire-recognize ko lang na this is an alliance of convenience. Wala talagang alliance between the Marcos supporters, the admin supporters, and the kakampings. So, it is what it is. It is what it is. So, kapag nagkaroon ng pagkakataon, tulad ni Erice, nagkaroon siya ngayon ng pagkakataon para birahin ng administrasyon, gagawin nila. Gagawin nila yan. Sabi ni Egay Erice, sabi niya, ICI is now dead. It has no credibility. Especially ngayon, bago ang naratibo ng palasyo. Cover-up require a series of cover-ups until it explodes right in their faces. Sabi niya. Unang-una, ang kredibilidad ng ICI hindi nakasabit kay Babe Singson. Sorry. Sorry to bust your bubble, Egay Erice. Congressman ang Caloocan na hanggang ngayon hindi nyo pa rin ma-improve. One of the poorest cities in the Philippines. Ang Caloocan. Kasi kundi hilig nyo kasi sa DDS yan. Tingnan nyo yung lugar nyo. I know. Going back. By the way, si Egay Erice is not one to talk about credibility. Lalo na inakusahan niya si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nung eleksyon na binayaran daw ng 1 billion pesos. Tapos nung hinamon siya na ilabas yung kanyang mga ebidensya, yung mga ebidensya niya tsaka yung kay Marcoleta, iisa lang. Siya yun. Kinasuhan nga siya. So mga kababayan, again, ulitin ko lang yung punto. Ang kredibilidad po ng ICI ay hindi nakasabit sa isang tao. Ang kredibilidad po ng ICI ay nakasabit sa kanilang resulta. At ang kanilang resulta ay kung hindi nabuo ang ICI, malamang sa malamang hanggang ngayon, wala pang kinakasuhan sa flood control. Topic natin yun. Mamaya pala, i-record ko na lang kasi late na tayo matatapos sigurado. So, i-record ko na lang. Baka wala pa tayong nakakasuhan ngayon sa flood control. Kung hindi dahil sa ICI.
Imagine, si Bong Revilla, Round 2. Jinggoy Estrada, Round 2. Personally lang, I'm disappointed kay Cheese Escudero sa ICI. Pero, but anyway, intayin natin yung next nating topic. Actually, hindi next, yung ire-record ko. Oo. Ayan. But anyway, so, alam nyo mga kababayan, ang patay na kredibilidad dito ay yung kay Egay Erice. Personally, yung pag-exit sa akin ni Babe Singson is a non-issue. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Pero tapusin muna natin itong video na to ni Bilyonaryo. Kalaunay kinumpirma na rin ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na nagbitiw na nga si Singson. Effective December 15 daw ito, pero maaaring ma-extend hanggang December 21. They mentioned the very intense and stressful ICI work as taking stock on this aging colleague. Isa si Okay. So, balikan natin yung sinabi ni Retired Justice Andres Reyes. Salamat po sa inyong super chat. Si Ryan pala to, ni Kosi. Tama po, Coach. Totoo po yan. Agree kaya mga Marcos loyalists, mga BBM supporters, mas kailangan niya po now ang suporta ng tao po now. Ayan. Salamat sa inyong super chat. Wow naman! Ryan. Wow! Wow! O hindi fake news yan na magkamag-anak si Chavit tsaka si Babe Singson. Hindi sila magkamag-anak. That's fake news. Walang magka-apelyido lang. Pero di sila magkamag-anak. I know that for a fact. So fake news yan. Kung may vlogger na nagsabi na magpinsan sila ni Chavit, you're very, very wrong. Oh, he just has the unfortunate situation na siya ay may kasi kapareho ng apelyido. Oo. No, that's a lie. That's a lie. Si Chavit nagsabi, that's a lie. Hindi sila magkamag-anak. Hindi sila magkamag-anak. Oo. Sinungaling si Chavit. Naniniwala kayo kay Chavit? Talaga? Naniniwala kayo kay Chavit? It's not true. I know that for a fact. Anyway. Anyway. Inaako, sabi ni Bibian, inaako niya, pero it doesn't necessarily mean it is true. Naniniwala kayo kay Chavit? Seriously? Kay Chavit Singson? Naniniwala kayo kay Chavit Singson? Diyos ko. Kayo maniwala dun. Diyos ko. Anyway, going back. Natawa naman ako dun. Sabi ni Chavit, magpisan daw sila. Naniniwala kayo kay Chavit? Anyway. You don't believe the Epstein wannabe. Gusto ko yun Gusto ko yung comment mo na yun. Christian Remandaban. Gusto ko yung comment mo yan you don't believe that Epstein wannabe. Correct. Anyway, going back mga kababayan. So sinabi po ni Retired Justice Andres Reyes na according to the resignation letter, yung trabaho daw sa ICI is taking its toll on his mind and body. Mga kababayan, alam nyo ba na bago pa ma-appoint si Babe Singson bilang ICI, inoffer na sa kanya yung pagiging secretary ng DPWH. Pero tinanggihan niya. Tinanggihan niya yung pagiging DPWH secretary. At I can distinctly remember an interview
na sinabi ni Babe Singson, if I'm not, sa ANC yon somewhere, either si Carmina Constantino ang nagtanong or si Karen Davila. Either of the two. Ang tinanong siya kung tatanggapin, kung meron daw feelers. Tama ba? Nagkaroon daw ng feelers eh. Saan na yun? Ay, nilagay ko yun dito ah. Anyway, hindi ko siya makita ngayon. Sabi, ayan. Oh. Nagpadala daw ng feelers sa kanya. Ayan, oh. Singson confirmed receiving informal feelers from President Ferdinand Marcos Jr. as DPWH faces scrutiny over alleged ghost projects. Okay. While she noted that while he and Marcos had discussed the administration's integrated water resource management program, a cabinet return is not on the table. Sabi niya. Hindi rin natatanggapin. And mga kababayan, I distinctly remember sa isang interview, sinabi ni Singson kung bakit. Ang sabi niya, mga kababayan, number one, it's really stressful. Ayaw niya ng stress. Retired na raw siya at ayaw raw niya ng stress. Pangalawa, mahal daw niya ang buhay niya. Dahil daw kapag ginawa ito, sigurado, pag bumalik daw siya sa DPWH, sigurado, maraming magagalit sa kanya at baka malagay sa alanganin ng kanyang pamilya. Sinabi niya talaga yun. Pero ito nga, sabi sa balita, nag-volunteer siya bilang isang commissioner para sa investigation ng flood control. Nag-volunteer siya o di binigay sa kanya ni Presidente Bongbong Marcos o di yun. O sinama siya doon sa Independent Commission. Yun yung niya yun yung level of commitment niya, hanggang doon lang eh. Okay lang yun, wala problema doon mga kababayan. It is actually very admirable. Na actually bumalik pa siya from retirement. It's quite admirable for a man of his age. So yun mga kababayan, I really remember it. Naalala ko yun eh. I distinctly remember that interview. Kay yun eh, either kay Carmina Constantino or kay Karen Davila, either of the two. So tsaka mga kababayan, itong sinasabi ni Egay Erice na parang nakasabit ang kredibilidad ng ICI kay Babe Singson, that's an absolute lie. Kasinungalingan yan. Oo, napakalalang kasinungalingan yan, mga kababayan. Kabobohan yan, actually. Ang lalang kabobohan yan. Tutuusin. Oo, tapusin natin yung video. Nabibitin ako na nabibitin. The ICI work has taking stock on this aging country. Isa si Paras sa nag-file ng ikalawang petisyon sa Supreme Court na humahamon sa constitutionality ng ICI. Giit niya, hindi na kailangan ang ICI dahil ang mandato nito na mag-imbestiga ay kapareho lang ng trabaho ng Office of the Ombudsman. The President does not have the power to create an office. It's an undue delegation of legislative power. Really? Anong tawag nyo sa mga executive order na pinaglalabas ng mga presidente? Anong tawag nyo sa NTF-EL? Alam nyo mga kababayan, kung pag sinabi ni Paras na hindi pwedeng bumuo ng office ang isang pangulo, bakit may PACC? Huy! Magsalita ka, Paras! Anong tawag mo sa NTF-EL? Anong tawag mo sa PACC? Bobo ka ba? Ba't hindi mo sinitayo nung panahon ni Digong? Baliw pala to eh. Baliw?
Hindi, iba naman yung, alam nyo mga kababayan, iba yung kay iba yung kay Cory Aquino. Yung kay Cory Aquino kasi, nagkaroon ng panahon na si Cory Aquino ay parehong presidente at lehislador. Oo, sa pamamagitan ng Freedom Constitution. Sa Freedom Constitution, mga kababayan, naging legislator si Cory tsaka presidente ng Pilipinas, all rolled into one. Kaya walang kwenta yung 1986 hanggang 1987. So walang kwenta yun. Kaya nabuo si PCGG, kaya naging batas si PCGG. It's actually an executive order that because of her power as a legislator, naging batas. So, yun. Freedom Constitution yun. Yun yung kapangyarihan na binigay sa kanya ng Freedom Constitution. Ang bobo, di ba? Anyway. Siya ang tunay na naging diktador. Si Cory Aquino. But anyway, again, wag ma-offend ang mga viewers natin na kakamping, tsaka mga dilaw, pero it's a fact. Kahit i-research nyo yan. Anyway, going back. So ganun mga kababayan. Kakalokohan to sinasabi ni Paras na to. Ang nakakatawa dito sa mga ini-interview ni Karen Jimeno at nakakahalata na talaga ako kay Karen. Actually, I can contact Karen right now. Actually, she's an acquaintance. Napapansin ko dito kay Karen, lahat ng ini-interview niya puro mga DDS. So ngayon, ang naririnig lang puro yung side ng DDS. Pero, tapos nakakatawa, sasabihin ng mga, pag si PCO sasabihin yung side ng administrasyon, sasabihin bias. Natural, PCO sila, bias talaga sila. Di ba? Bias sila sa administrasyon, PCO sila eh. Di ba? Ano ba namang? Di ba? Anyway, tuloy. Second, he can from Congress investigation Hindi raw siya Sir Martin Romualdez nang tanungin si Paras kung babanggain ba ni former Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan na si PBBM. Hindi raw siya sigurado rito. Pero binanggit niya na normal sa isang tao na isipin ang kanyang sariling kaligtasan. In this world kasi, survivor is the name, di ba? So, Survival would be, a thing. Kasi kung ikaw lang namang ilalaglag, the other guy who is the mastermind will go scot-free. That's against our human nature, di ba? Fraternity brother ni Paras si Romualdez. Para sa agenda at So, ibig sabihin, mga kababayan, kung survival of the fittest ang labanan, bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumabangga si Martin Romualdez kay PBB? Nakasama mo ba si Attorney Jimeno sa Facebook? Oo, kasama ko siya. Si Karen. Si Attorney Karen. Tapos nung nag-campaign, nandun siya sa SMNI, sabi ko, okay, at least we're on the same side. Ngayon, mukhang we're on the opposite. So, pero okay lang naman yun. I mean, oo. Okay lang yun. Going back, again, mga kababayan, if ang usapan dito is survival, bakit hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw si Congressman Martin Romualdez against President Bongbong Marcos? Di ba? Which, mga kababayan, now which begs the question, may atraso ba talaga sila? Kasi alam nyo, ito napapansin ko to Matagal ko na napapansin to Napapansin ko, sa framing ng media, meron ng dalawang guilty. Sa framing ng media. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yun ang framing nila ngayon Kung hindi niya pa napapansin, yun ang nila ngayon. Yun ang kung paano nila iporma ang balita.
Ngayon, mga kababayan, nag-iintay na lang sila ng mga impormasyon na magkukumpirma sa paniniwala nila. For example, si PCIJ. Kahapon, pinag-usapan natin si PCIJ, di ba? Na sumulat sila ng article tungkol kay Sandro Marcos na meron, tsaka kay Congressman, kay Sandro tsaka kay Martin, na sila ay mga pork barrel kings. Kaso, mga kababayan, and actually, I would disagree at sa punto na to, I would disagree with Ping Lacson. Alam niyo naman ako, sumusuporta ako kay Ping Lacson. Pero sa punto ng allocables, I disagree because, again, kahit sa among angulo tignan, you have to presume regularity. Kung si DPWH ang lumapit sa congressman at sinabi, kung may allocable ka dito up to 15 billion. Ito ang menu ng proyekto na pwede naming gawin para sa distrito mo. Sinong siraulong congressman ang hindi papayag dun? Imagine si DPWH na yung lumapit sa'yo, bibigyan ka ng budget ng DPWH para pagandahin yung distrito mo, tas babango ka sa distrito mo. Sinong hindi papayag? Di ba? Di ba? Sino hindi papayag? And you will presume regularity kasi ang lumapit sa'yo, DPWH Undersecretary carrying the name of Manuel Bonoan. Bakit hindi ka naniniwala? Iisipin pa ba ni Congressman? Teka, bakit sa akin 15 billion tapos kay Rizal 1 billion lang? Bakit gano'n? Hindi na niya iisipin yun. Ang iisipin niya, ay merong 15 billion para sa akin sa distrito ko. At least mapapaganda ko yung distrito ko. Pero paano finrame ni PCIJ? Ang framing ni PCIJ, hindi kasi nagkaroon ng usapan dyan, pork barrel yan, kunyari lang yung project na yan, blah 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 blah. At point, sa punto na yon mga kababayan, I disagree with Senator Ping Lacson. Kasi si Senator Ping Lacson, naniniwala siya doon sa pakulo na yon ng mga mainstream media. Ako hindi ako naniniwala doon. Pag official ang lumapit sa iyo, you have to presume regularity. Unless, again, we will assume na nag-uumpisa lahat sa DPWH in connivance with Congress. Para saan pa yung BICAM? Wala na. Ba't pa tayo ng issue sa BICAM? Para saan yung BICAM? Para saan pa yung insertions na pinapaniwalaan din nila? Na nilagyan daw ng 100 billion according to Saldico. Na ang totoo, naglagay ng insertion doon para sa mga peke flood control program si Saldico tsaka si Chis Escudero. Di ba? Pointless na. It's pointless to add insertions kasi mapag-uusapan nyo na sa NEP eh. Ngayon mga kababayan, bakit sinisiraan ng ICI? Kasi si Erice, balikan na si Erice Si Erice, ang paniwala niya, ang gusto niyang paniwalaan ng taong bayan, ginagamit na parang washing machine ang ICI. Sinisira, parehong kampo to. Pinisiraan ng DDS at ng mga, si Erice ang pinakamaingay na dilawan na bumabati ko sa ICI. At pinapalabas nila na lahat ng lalabas na desisyon sa ICI ay naka-impluwensya dyan ang presidente. Kasi nga, nililinis niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng ICI. Kaya, ayan, ito. Washing machine, tagalinis daw ng kasalanan ng administrasyon ng ICI. Erice, kung di ka ba naman isang bobo at tanga ng kalahati, kung tagalinis lang ng washing machine, kung washing machine lang ng administrasyon ng ICI, bakit pa niya binuksan ng ICI? Why open yourself to the hassle? Si Digong nga, hindi nagpa-drug test eh.
Si Robin Padilla hindi nagpa-drug test. Si PBBM hindi nagpa-drug test. Alam niyo kung bakit? Why open yourself to the hassle? Si Rodrigo Duterte ba nagbukas ng isang komisyon para imbestigahan ang korupsyon ng DPWH? Di ba wala? Ngayon yun ang narinig yan eh. Ngayon lang narinig yan, mga babayan. Ngayon lang narinig na merong isang presidente na binuksan yung kanyang sariling administrasyon sa kritisismo at ito nga, yung ICI. ICI is Pandora's box at kahit anong lalabas dyan, pwedeng tamaan kahit sino. Pwedeng tamaan yung kalaban, pwedeng tamaan si PBBM. Pero, sige, bahala kayo. Imbestigahan yung administrasyon ko. Bahala kayo. See? Tapos sasabihin mo, washing machine. Ayusin mo muna yung distrito mo. Ang pangit sa Caloocan. Pero tingnan nyo naman kasi. Tingnan nyo naman yung ginagawa ng mayor nyo. Tingnan nyo yung ginagawa ng congressman nyo. Hindi pinapaganda ang buhay nyo. Inuuna pa yung pag-iingay sa politika kaysa magtrabaho para sa inyo. Singson. Kasabihin ko na sa inyo mga kababayan, ang tunay na dahilan kung bakit nag-resign si Babe Singson ay ito. Dating ICI Commissioner Singson na tumulong sa DPWH na pagpapatupad ng mga proyektong kasunod ng pagbibitiw. May plano siyang tumulong sa DPWH si ex-secretary Singson. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Jeff Marlene, ayon kay Dizon, alam niya na ang plano ni ICI o dating ICI Commissioner Babe Singson bago pa man ito opisyal na mag-resign. Ang sinabing rason ni Singson, maliban sa personal reason, gusto niyang ilaan ang kanyang technical expertise sa pagtulong sa DPWH sa tamang pag-implement ng mga proyekto. Partikular na sa pagtulong din kay Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatupad ng 18 Major River System Master Plan para sa flood mitigation na sinimulan niya nung siya pa ang DPWH Secretary. Pero mostly ang rason talaga niya is, sa tingin niya is yung kanyang role sa ICI, ano na rin, no? Yung kanyang technical expertise, dahil nga marami na rin na file na kaso, marami ng gusto na niyang i-devote yung kanyang expertise sa pagtutulong sa DPWH sa pag-implement ng mga project ng tama. Samantala, ikinalangkot Diba? Diba mga kababayan? Hayop ka, Irise. Kawawa. Alam nyo. Sorry. Alam nyo, kawawa si Babe Singson. Nag-resign lang siya. Inintrigan. Ginamit na siya pang intriga. So, mga kababayan, totoo nga. Naaalis siya ng ICI. Totoo siya. Legit. No joke. Pero mga kababayan, bakit siya aalis? Totoo rin yung sinabi niya na pa-wind down na yung trabaho niya. Hindi na kailangan yung kanyang expertise sa ICI. Diyos ko. So, hindi na kailangan yung kanyang expertise sa ICI. So, saan siya ngayon pupunta? Kinausap niya si Vince Dizon bilang alter ego ng presidente. Yan si Vince Dizon. Alter ego ng presidente yan eh. Sa DPWH. Kinausap niya si Vince Dizon. Vince Dizon, tutulong ako sa'yo sa flood control master plan. Diyan na lang ako. Mas kailangan ako dyan sa DPWH. Ano pang sabi? Tutulong ako sa Marcos administration para sa flood control master plan. Diyos ko naman. Babayan. Again, I have si Babe Singson is someone that I think personally, someone we can respect as an expert pagdating sa DPWH. Kasi, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, it is during his time na talagang medyo bumaba. Medyo lang naman, not all. Kasi syempre, walang political will din naman si Pinoy. Pero bumaba ang incidents ng corruption during
Pinoy's time. Not because Pinoy has the political will. No, it's because etong si Babe Singson has the will to change DPWH. Kawawa naman si Babe Singson, ang aga-aga, ni hindi pa na-announce yung kanyang resignation, ginamit na agad na bala ng mga DDS at ng mga hyper na dilawan na hindi nakakaintindi tulad ni Erice. Kawawa naman, nagamit siyang bala, nananahimik. And then syempre, of course, meron namang iba pang personal reasons na hindi naman natin alam. Whatever it is, mga babayan, for me, we should set it aside. Ang importante, magko-contribute pa rin siya sa nation building. So ako, mga kababayan, regardless kung siya ay magko-contribute sa ICI or siya ay magko-contribute sa DPWH, for me, it is negligible, kumbaga. Hindi na importante yun. Ang importante, mga kababayan, may problema tayo, kailangan ng solusyon. Hindi natin kailangan yung mga katulad ni Paras at saka ni Erice na puro ganun, puro kuda. Oo, tama, nasawang-sawa na kami sa ganyan. Narinig na namin lahat yan sa bibig ng mga Duterte, sa bunganga ng mga Duterte. Ayaw na namin yan. Ayaw na ng sambayan ng Pilipino sa puro nganga lang, sa puro bunganga ng parang Duterte. Yung sasabihin anti-corruption pero kupit ng kupit, nakaw ng nakaw. Wala na. Tatay nyo, karton.